Article 11, Section 3, Subsection 2. So sabi rito, neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. Yun pong tag dito, session day. Ito, kailan ba yung nagsimula raw yung session day? Yan. Kasi sabi rito sa taas, ito daw pong verified impeachment complaint, dapat daw po agad-agad na ilagay sa order of business sa loob ng 10 session days mula sa araw ng endorsement. Kaya nga sinasabi ko, pwedeng mag-file pero hindi naman kinakailangan may endorsement agad. Kasi kapag ka nagkaroon na ng endorsement, doon na magsisimula ang 10 session days. Diba? And then sabi rito, a session day only for purposes of this constitutional provision means a calendar day on which the House of Representatives hold the plenary session. Walang hiya. So yung session day, diba? Na alam naman natin, it constitutes multiple days. Anong nangyari? Calendar days na. Subject na ng 24 hours. So, ibig sabihin, sa legislative process, sabi sa baba, we are aware that for legislative purposes, session day follows the interpretation of the House, which is not equivalent to a calendar day. What? So, yung requirement ng Constitution natin na dapat yan ay ma-refer na agad, sabi rito, which shall be included in the order of business within 10 session days, di ba? And referred to the proper committee within 3 session days. So, ibig sabihin po nito, tigbe 24 oras. Hindi na po yung nagsimula ng ganitong petsa, diba? Tapos after 2 days or after a day, diba? Or nagsimula ng Tuesday. So, pagdating ng Thursday uli, diba? Tapos pumasok ulit sila ng Tuesday. Ilang araw na yun, 1 week na yun sa calendar days. Pero, doon pa lang nila in-adjourn. So that's 1 session day. Pero for the purpose of this impeachment daw, yung pag-submit sa kanila, calendar days daw po ang bilangan, ang interpretation. So ang tanong ito, may karapatan ba ang Korte Suprema na i-interpret o magkaroon ng bagong interpretation ang calendar days at yung session days? Dalawa na, 'di ba? Well, sabi naman nila, since ang Korte Suprema naman ang final arbiter, yung pag-interpret, ito ay trabaho daw po nila. Palagay ko hindi kasi guguluhin nila yung sistema. Yun ang sinasabi ni Tito Soto. They amended the Constitution. Naglagay sila ng definition. Nag-define na sila. Na pagdating sa usapin ng impeachment, yung tawag dito, yung session days ay calendar days daw. Diba? Pero alam naman daw nila kung ano talagang ibig sabihin noon. So ibig sabihin, pagkatanggap, kaya nga nung araw na yun mismo, pagbukas noon, so 1 session day na yon, 'di ba? 1 calendar day. Same day ni-refer na yon sa Committee on Justice. So nilagay sa order of business sa loob ng 10 araw, tapos ang sabi rito, pag nailagay na yan,
Ang sabi diyan, dapat po, rito sa Constitution, ang sabi diyan, dapat daw po sa loob ng ito, 3 session days, ito ay mai-refer naman sa Committee on Justice. Tapos etong sabi, and by majority votes members shall submit its report. Yung Committee on Justice magsasubmit ng kanilang report within 60 session days from such referral. So ang tanong ko ngayon, anong definition dito ng Korte Suprema? Hindi ito legislative purpose, right? Impeachment purposes ito, mga kababayan, itong buong ito. So kung 60 days din, ay kung 60 session days na interpretation nila ay calendar days, so ibig sabihin po, 2 buwan lamang. So sa loob ng 2 buwan, ay dapat daw po, mula nung araw ng referral na yan, sabi dyan, maglabas na sila ng kanilang resolution. So within 60 days, kailangan napasagot na nila si Vice President Sara Duterte, o napasagot na nila si PBBM, o kung sino man ang mga ini-impeach pa sa darating na panahon. Diba? So parang ang ikli ng proseso. Kasi syempre pagkasagutan ng ganun, hindi po pwede na ano lang yan na ito yung complaint laban sa iyo, ano masasabi mo doon? 'Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Oh. Nako. So kumbaga magiging tawag diyan, magiging maikli yung panahon. So yung sinasabi ng iba na hahaba ay doubt. No. Magkakaproblema rito. So 60 session days na yan. Kasi ininterpret ng Korte Suprema na, sabi rito, yan, a session day only for purposes of this constitutional provision. Nito po, 3-2. Yan. Man, sabi tayo rito. 'Di ba?